Good morning guys, ngayon mangunguha tayo ng azula. Ipakain natin sa ating tilapia. Yan, dito sa azula pond natin. Ang ganda itong azula, ito natural na pagkain. Mataas ang protina nito. Yan, saka libre siya. Magandang meron kayong ganito. OMG, may patayang manok. Yan, kain natin ito sa, pero hindi purely azola ang pinakain ko guys ha. May feeds talaga para tutubo sila ng maayos ang tilapia. Pangdagdag lang ito kasi kung purely feeds malaki ang ang magasto nyo. Dapat meron kayong pangdagdag na alternative. Pwede din ito sa mga ibang livestock tulad ng manok at baboy. Yan. Mas maganda pag meron kayong pelletizer na machine. Yun ang plano kung sunod na bibilin para gawin yung pellets. Ba't may patayang manok dyan? So dalhin na natin to sa tilapia guys at kukunin natin yung patay na manok. Ayan, punta na tayo ng mud pond. Ito pala ang solar pump o na ginamit natin doon sa mud pond. Yan, galing dyan ang kuryente na solar system set ko dyan. Yan ang ating ito. Ito ang tubig. Maaraw ngayon hanggang guys, kaya dapat talagdagan natin itong tubig mamaya. I-on natin to turn on natin mamaya. Yan kumakain sila. Meron din akong nilagay dyan back up. Yan. So mamaya nga po yung hindi mainit, tanggalin natin yung mga fish cage net kasi pag harvest mahirapan tayong huliin kung nasa labas ka na naka block yan. Generally ang plan ko dyan lang sila pa ilakin sa mga fish cage, kaso yung lakas ang ulan, umapaw ang tubig dyan sa fish cage kaya nakatatas yan sila. So tanggalin lang muna natin yan. Okay, so siguro magamit natin yan pag hindi na monsoon. Okay, so yan lang muna guys. Okay, so yan lang i-share ko sa inyo mga alternative foods. Yan, azola, mataas ang protein yan, protein content. Saka yung duckweed, meron din ako doon. Okay, saka yung mga kangkong, mga dahon niya, at saka yung mga gulay pwede nyo ibigay. Okay, so thanks for watching. God bless. See you on my next video. Bye for now.